Anyo nga sa'yo, guys. So, dahil nagbarko tayo from Manila papuntang Boracay, magbabarko pa rin tayo mula Boracay papuntang Manila via to go Anyo nga sa'yo, travel. guys. Yes, nandito na kami sa Jetty Port from Cagban Port. So, upon arrival, nagbayad na naman kami ulit ng terminal fee. So, ayan yung rates. Kung gusto nyo, i-post nyo na lang yung video. So, sa entrance, dun sa guard, sa lady guard, ipipresent to kasama yung ticket na print namin from the internet kasi nagpabook kami sa to go through telephone. Tapos, nag-send lang sila sa akin ng link for the payment. And then, automatically, naka-receive na ako ng copy ng aming tickets. Na-print ko lang, syempre, para hassle-free na pag nag-travel. So, for your reference, sa mga magtatanong kung magkano ba ang pamasahe namin dito sa to go, ayan, ipopost ko dyan sa screen. Please take note na ang kinuha namin ay cabin room na good for 6 kasi maraming types ng room and accommodation. So, bahala na kayong mamili. So, it's boarding time. Ganito yung pinagawa sa amin bago umakyat ng barko. Isang line para sa boys at isang line para sa mga girls. Tapos, pipila yung mga baggages sa gitna. Nasa gilid yung mga tao. Tapos, ipapasniff dyan sa K9 yung mga bagahe. Siguro, syempre, for security purpose. Kasi wala namang scanner dun mismo sa port. So, oo nga naman, para mas mabilis yung pag-inspect yan. And after ng inspection na yan, magbo-board na kami dito mismo sa To Go. We're boarding the to-go ship. Hi guys. We're going on a Home. we're going on a cruise. Yes. Ouch. Do you have swimming pool, officer? Ay, wala po. Di ba cruise ship to? Yung Disney meron. Oh, di ba? Next time we'll book the Disney cruise ship. Yay. Pupunta sa Malaysia. Fantasy. Ah. Hi. Pangit ko naman po mo, ha? Okay, siya. May pa-check-in. May check-in counter para sa cabin. Nice. Super fun. At may coffee shop. Convenience store. And wait. I'll say it again. What did you say? Hello guys. Welcome to my channel. Today we were here at To Go Cruise ship. cruise ship, and this is my daughter Elsa. Wow. Hi. You have your daughter na. It's just Ano sabi mo kanina? Social? so siya yung may kain. So kaming dalawa ni Daddy Odelski ay nahiwalay ng room kasi nga ang cabin room ay good for 6 persons only. So kaming dalawa yung nag-sacrifice na mag-separate ng room sa kanila para magkakasama silang lahat. So ayan, hinatid kami ng staff ng To Go doon sa aming room, and of course as expected, iba ang kasama namin sa room kasi nga total of 6. So may 4 kaming hindi kilala na kasama sa room. So there, ayan, paglapag naman ng aming mga gamit, syempre, nangapit bahay agad kami kila mother. Sila yung magkakasama sa isang cabin. Tara, iro-room tour ko kayo dito. So ayan, saktong-sakto. Mukhang kaka-check-in lang nila mother kasi nauna nga kami mag-check-in kaysa sa kanila. So ayan, kung makikita nyo, nag-aayos pa lang sila. O ayan, ang lamig dito sa
Diba ang bongga ng cabin? May sarili siyang CR, may bidet, may timba, may tabo, may shower. Pwede kang maligo. At ito naman yung tinatawag na tourist class sa mga room accommodations nila. Bunk bed siya, pero air condition. At maganda ang foam, malinis. Wala akong masabi. Oh, di ba? Kung titignan niyo, hindi yung punit-punit yung upholster nung bed. Tapos may privacy rin. Kahit kung tutuusin, marami kayo dito, pero yung beds niya parang design talaga na merong privacy kahit paano. Ayan kung titignan niyo, oh, di ba? So tara, tour pa tayo sa ibang parts ng barko. So ito, dito naman yung way papunta doon sa economy class nila. Dito naman yung mga bunk beds na walang aircon. Kung maririnig nyo doon sa video, merong banda doon sa taas nito. Yun siguro yung masasabi kong disadvantage kapag dito ka nag-book. Kasi nga maingay, paano ka makakatulog? Hindi ko alam kung hanggang anong oras yung banda dyan. So ayan, kung titignan nyo, puro din siya bunk beds. Kaya lang kasi may nag-check dyan, so nahiya na akong pumasok. Sabi ko kay ate, namamasyal lang ako. Ayan, na-curious lang naman talaga ako kung anong itsura. In fairness, sa tingin ko, mas maganda yung mga beds nila dito, mas maayos kaysa dun sa Starlight. Tulad nga ng sabi ko, dun sa Starlight, amoy mama. Pero dito mukhang mabango naman siya. So, eto, naglakad-lakad pa rin kami at ayan, dito naman yung tinatawag nilang cafe or coffee shop. Ang pangalan ng kanilang restaurant dito ay Horizon Cafe. So, ayan, syempre pumasok rin naman ako. Bet ko sana kumain, kaya paubos na rin yung pagkain. Tsaka kumain kami bago kami umakyat ng barko. Eh kung alam lang namin, sana tinesting namin. O diba? Ang dami kumain. In fairness, halos paubos na yung ulam na nag-check ako dyan. Tsaka affordable din naman yung price. Alam nyo, maaaliw kayo dito sa barko. Hindi lang pagtulog ang gagawin nyo or mag-aantay kayo makarating ng Batangas Port. Kasi tignan nyo, may banda rito sa pinakataas. May lounge area sila. Pwede kayong uminom dyan ng alak, makinig lang ng music, magmuni-muni or bumili lang ng non-alcoholic drink. So kayo na ang bahala. Nakakalabang din naman talaga. Ang galing. Kasi may ganito pala sa barko. Syempre, hindi ko naman alam dahil second time pa lang to, di ba? Nakakatuwa naman talaga. So, ito nung pababa na kami, ito pala yung charging station. Parang common area siya kung sino mga gustong mag-charge. St. Ignatius of Loyola pala ang pangalan ng itong barko. Yung pangalan na. So, ito nga pala ang front desk yan. Diyan kayo mag-check. Tapos yung magkabilang side niya, diyan yung makikita yung mga rooms. So, ayan pala ang pangalan ng convenience store nila, Quick Mart. Makakabili ka rin dyan ng mga souvenirs from to go, parang memorabilia from to go, aside sa mga kung ano pang makikita nyo sa convenience stores. So, ayan, meron mga neck pillow, etc. etc. And of course, tulad dun sa nauna namin nasakyan, meron ding safety demo dito. Kasi mandatory yan siguro sa lahat ng mga transportation. Ito nga pala yung chapel area para makapagdasal naman tayo at safe ang ating buong biyahe pa Batangas Port. And tulad nga doon sa na-mention ko, yung rate na binayaran namin ay kasama na ang free breakfast. So may special area actually para sa mga naka-stateroom ata and naka-cabin. So ayan, hindi sila nakahalo doon sa cafeteria. May private area at may private waiter. O diba, ang sosyal. Ang lakas maka-VIP to go, ha? Tapos, bibigyan nila kayo ng menu. Papipiliin nila kayo kung anong gusto nyong i-breakfast. Nakaset breakfast nga pala to with choice ng coffee ata or hot chocolate. Kung hindi ako nagkakamali,
So, ito na nga yung napili naming breakfast. So, ayan. If you were to ask me kung masarap ba, I would say sakto lang kasi nakukulangan ako sa lasa niya. And mas maganda sana to go kapag ganyan na breakfast, may choice sana ng fried rice or garlic fried rice. Siyempre, alam niyo naman, Pinoy tayo, di ba? Hindi ako nagko-complain ha, pero syempre thankful rin ako kasi syempre free na yan sa binayaran. Tapos tignan mo ang lakas makasosyal ng place, 'di ba? Tapos may personal service pa. O 'di ba? There's always room for improvement. So ayan, good morning na. Malapit na kami sa Batangas Port. Actually, akala ko nga malapit na kasi medyo natatanaw-tanaw ko na yung Batangas. O ayan, kitang-kita ko na yung Monte Maria. O, diba? Nice, no? Ayan, kahit medyo matagal pa pala papadaong dun sa Batangas Port, maaaliw ka naman kasi sobrang breathtaking ng view. Masasabi mo talaga na ang ganda-ganda ng Pilipinas. Hi! So, ayan, in-enjoy na lang namin ang view nung morning. Kasi nung gabi, syempre, wala naman kaming makikita. Kaya natulog na lang kami. At sobrang komportable ng tulog namin. Kasi nga, ang ganda ng cabin room. By the way, umalis kami dun sa cabin kung saan kami naka-allocate. Kasi lumipat na lang kami dun sa cabin nila mother for privacy. At least, kami-kaming pamilya lang ang magkakasama. Tinabihan na lang namin ni Daddy Odelski ang mga bagets. So, kasya naman kami kahit maliit lang naman yung bed. Pero komportable pa rin naman kami. Kasi parang medyo nakakailang. Kasi yung na-assign sa aming cabin, parang magkakamag-anak yung nandun. So, parang medyo na-OP kami syempre. So, mas minabuti na namin na gano'n na lang yung choice. Hayaan mo na, sabi ko. Discounted naman yun sa mga bagets. So, parang nasulit na rin naman namin yung bayad namin. Kasi nga, for convenience and comfortability, I would say na magandang experience namin sa Togo. Kasi yung paag-akyat pa lang ng barko, very friendly na yung mga staff. Tapos, pag check-in mo, asikaso ka. Hindi ko lang sure kung dahil cabin room ang kinuha namin this time ha. Kasi nung papunta kami, economy. So, walang masyadong ganap or kakaiba. Though maganda naman yung experience, very humbling. Kasi nung time na yun na lang talaga ang available. Kasi nga, labor akay, magme-May 1. So, ayan, nakarating na kami finally sa Batangas Port. And to be honest, siguro ang magiging disadvantage lang kapag wala kang dalang sasakyan, pagkagaling mo ng Batangas Port, is you have to ride a jeep ata or tricycle going to the Batangas Grand Terminal kasi nandun yung mga bus going sa Manila. Unlike kapag papunta ka, yung bus directly ibababa kayo sa Batangas Port. But anyways, yung full experience namin ay sobrang nag-enjoy kaming lahat. And I hope nakakuha kayo ng maraming informations for your future travels at kahit paano ay sana nag-enjoy rin kayo sa panonood sa aking vlog. So please like and subscribe para sa mga future travel ideas and informations. Okay guys, thank you. Bye-bye.